Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ng sapin di umano sa mundo ng social media matapos nga talagang ilabas ang matibay na pruweba na ebidensya laban kay Kuting ng Norte na ito ay talagang kinabahan na nga si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tambaluslos dahil nga sa linabas ni Madam Maharlika na matibay na ebidensya na talagang bangag nga sa pulburon itong si Kuting ng Norte na ito ay talagang kakalit ka rin sa Korte Suprema at talagang iimbestigahan. Banat nga ng maraming mga batikang mga abogado at mga attorney na talagang magbabase nga sila sa mga ebidensya na may papasa sa Korte Suprema. Matatandaan natin na ayaw ngang magpates ng pulburon itong si Kuting ng Norte dahil natatakot sila at alam nila na sila ay gumagamit ng pulburon at talagang laging bangag na kahit maraming kailangan ang bansang Pilipinas ay hindi na ito nakikita. Ang importante sa kanila ay marami silang perang nakukulimpat sa taong bayan at mabawi di umano ang mga kamayamanan ng kanilang mga pamilya. Ngunit matatandaan natin, itong si Senador Amy Marcos ay taliwa sa kagustuhan nga ni Kuting na mangyari dahil nagsilbi siya sa bansang Pilipinas para sana ipagpatuloy ang talagang totoong pakay ng kanyang ama na mapabuti ang bansang Pilipinas. Ngunit ibang-iba nga itong si Kuting ng Norte na ito dahil pangungulimbat at paghihiganti na lamang ang kanyang inaatupag sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Puting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika, okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay, hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa, damihan na natin sila, so gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay, ngayon, lalagyan natin ng label, A, B, C, D, E, F, G, A, L, ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito at syempre hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Diba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, in-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI, I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Julul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya niyong isagot? Oh. Tapos sabi yung Maharlika, chuchuchung ganyan. Fake?
Julul ka, Lasso, Kuting. Kayo, magpapulburon test kayo, mga jutang genimes kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Are you fucking with di Satanas? Yun yung kasama niya eh. Di ba? Oh. May relasyon ba kayo? May relasyon ba kayo ni Kuting, Lasso? Mga hinayaw pa kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Kaluoy man si ano. You know what? Drug test, pulburon test now. Oh, para ipatawag natin, mga kababayan, itong ano na ito, itong wag mo akong, oh my God, alam nyo, hindi tanga ang Pilipino. Na basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi na binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So, sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. Ako, mga palangga, maliban sa may patong ang ulo ko, gusto nila akong gurgurin. Dagdagan nyo pa. Total, ang dami nyo man namang... Oy, Lisa, kung kaya mo magtanim ng mga kaso dyan sa Pilipinas, doon sa sinasabi na libel, doon kaya taer na walang katuturan. Ito, malaking, this is not accusation. I am just showing to the whole world, to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto kay Marcos Jr. sa pagiging polboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Tanas ayon sa ating source. Inarbor ng Executive Secretary ni Noynoy. At doon nga noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo dapat ay uhulihin na si Kuting. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nabigay lang sa atin information na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas Bus. Di ba? Oh, pinakasolusyon, tangina nyo, mga jutang genimes to. Ang solusyon, huwag niyo ako materi-teri. Are you singhuting the pulboronic? That's my question. Pulboronic? Yes, pulboronic. Huwag niyo akong mahamon-hamon. Are you Kuting singhuting the pulboronic? Yun ang tanong na sagutin mo. Sagutin mo, tanong ko. Are you singhuting Kuting the pulboronic? O Kuting, are you chuk-chucking the ting-ting-ting? Wag na yun. Wag na yun. Nanahimik na. Okay, bunga nga ni... Ganito kasi epekto pala nga kapag nakatulog ako ng bonggang-bongga. You cannot destroy someone like me na walang ninakaw sa bayan, na walang intensyon kung di lumabas ang katotohanan sa pangdorobo, pangdaraya ninyo lahat sa Pilipino na gusto nyo pa ngayon isa lang sa gera. Mga hinayupak kayo. Ang People's XOXO. Thank you, Palangga. Diba? Yun lang ang tanong ng taong bayan. Not that simpling, sinungaling si Maharlika. Chuchu-chuchu. Sagutin nyo, open sa public, you are accountable, Kuting, para matapos na ang isyu sa pulburon. Madali lang to. Kung talagang ikaw ay walang pulburon na nananalaytay. O sige na, mag-ano na tayo para sa kapanatagan ng Pilipino. Kasi presidenting Kuting ako eh. Sa kapanatagan ng Pilipino para makita nila na ako ay totoong nagmamahal sa Pilipino. O sige na, magpapulburon test na tayo. Mahirap bang gawin? I challenge you. Si Pangulong Duterte ay nagsa-challenge. Huwag na ako kasi pwede naman ako mag-ano ng sample eh. Kahit na ubusin niyo yung buhok ko. Makakalbo na ako. Kahit ubusin niyo yung puti kong buhok kasi yun yung binubunot ko eh. Ibigay ko sa inyo. But anyway, I challenge you. A blind test. Yung sinabi ko kanina. Kunin ang buhok ni Pangulong Duterte, ni Atty. Rodriguez, ni Atty. Chong, isama ang buhok ni Lisa, ni Lasso, lahat ng mga kasabwat ninyo. Okay? Isama niyo lahat yan, mga kababayan. Then submit to the body, to the medical whoever, kung sino man yan.
With that, may kalinawan. Walang intervention, walang bribe na magaganap, walang paninindak, walang pananakot. And that practice is acceptable universally. You know that, people, nurses, doctors, you know that. We do that kapag ang ang subject ay sindikato or malaking tao or may impluwensya. You do the blind sampling or you do the blind analysis na ipakita, na hindi malalaman ng nag-a-analyze, okay, ng medical technologies o doctors, whoever na mag-analyze, kung sino itong ina-analyze niya without bribery, without paninindak. Yun lang naman ang hinihiling natin sa inyo. Ano, hanggang gano'n na lang kayo, Lasso? Butang ina. Hindi yan totoo. Ano sabi niya? Nang inayupak nito, patang natin uli. Ano sabi nitong gagawin na to? In an age of artificial intelligence can generate a realistic fake video. Sabi ko nga, pinangungunahan na nila di ba? Yan lang ang kaya niyong sagutin. File a case against me! You file a case against me that Maharlika is spreading fraudulent o fake or fraudulent documentation. Then isasalpak ko sa inyo yung mga tinakpan ko dito. Di ba? Yawa kayo. Mag-resign ka na. Huwag mong isalang ang Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat magbuwis ng buhay ang mga bruskong mga palanggakong men and women in uniform. Na kung nagkasabay kami o hindi sila nauna, baka, sabi ko nga, baka tayo nagkatuluyan, palangga. But anyway, seriously speaking, I will give you another document right now. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Mga kababayan, ito. Doon sa pinakita natin, sabi ko nga, kung gusto talaga ni Lazo ng gobyernong ito, ipakita sa taong bayan na ang mga dokumento ko ay authentic. Ito, nakita ninyo ha? Pakita ko itong mga, ano na to. Wait. Ito, nakita nyo to. Okay? Kinat ko lang to kasi mga palangga para buo. Okay? Dito. Crap. Ayan. Kung makikita nyo dito, at sa gilid. Kung makikita nyo dyan sa gilid ng dokumento, ito hindi nyo to nakita. Ayan nakapatong yan. Nakapatong yan sa table o folder ba yan? Ayan, pwede nyo ipa-forensic yan. Yung picture, it's not AI. Yung picture ng document, it's not AI. Sabi ko nga, ayan may perma. Huwag lang makita yung mga ayan meron yan, ayan nakalagay yan, makita nyo yung yan, nakapatong yan mga palangga, baka makita ang mga hitad. Nakapatong yan. Kaya sabi ko, tangina, kahawak nila ang trillion budget of national budget. Ito lang, hindi nyo kayang ipaporensik. Pero you're not gonna do that kasi you are what? Mga sinungaling, mga mambubudol. Dahil ganyan kayo. So madali lang to. Ito, nakita nyo to? May mga pa nga to ng stapler Dito sa isa. Itong isang dokumento, nakita nyo to? Ito. Dito makikita nyo yung mga hibla ng stapler. Yan yung pinagtanggalan. Okay, paano naging AI yan? Ito ba yan? Yan. Ito to. Okay, yan paano naging AI yan, yung mga ng mga stapler? But anyway, you know that this government is sinungaling. Paano maging AI yan? Nakalagay yung pangalan ni Terry. Di ba? Paano maging AI yan, mga palangga? Na nakalagay ang pangalan ni Terry. Kaya di ba, wag niyo ako materi-teri. Pero nakakalagay naman yan sa The reason why hindi ko nga nilagay yung pangalan niya, dahil ayoko ma-segue. At saka wala naman siya, hindi naman itong taong ito ay wala sa gobyerno. Hindi siya nakaupo, hindi siya nagnanakaw. Kung meron man siyang pagkakamali sa kanyang buhay na sinira ng Araneta, ng pamilya ni Lisa, at hinututan pa ayon sa ating, actually naawa ko sa kanya sa ating puting ahas, inubos. Okay, ng kapatid ni Lisa Tanas, ang kinita ni Terry. Gino Butterworth, thank you. Inubos, kaya nagkaletsi-letsi ang buhay ni Terry. Nakita ninyo? Kaya ayoko siyang i-drag. Hanggat maaari, ayoko siya i-drag dito. Kasi siya ay biktima ng pulburon. At hindi naman siya kumakamal ng pera, hindi siya ang sumisira ng buhay ninyo. Sa halip na sira nga yung buhay niya, dahil niya yung sarili niya doon. But she's an adult, Sarili niya rin ang sisisi niya. Pero hindi siya Hindi siya politiko na kumakamkam ng pera ng bayan. Kaya hindi ko pinalalabas ang kanyang pangalan. But of course, obviously, alam niyo na yung clue. But just to prove, to prove a point na si Maharlika, ang hawak nito ay authentic.
Kaya wala po dyan sa promise, okay? What is promise? Again. Kaya wala dyan sa promise pala, not promise, promise. Okay? Wala dyan sa plans and operation reports management information system na sinasabi ni Lasso kasi nga po hindi nga natuloy. Kaya wala din siyang control number. Hindi natuloy, inarbor nga ni Lisa Tanas sa kanyang partner ayon sa ating source. Kaya yan ang the best debunk sa kay Lazo. At alam po yan ng mga nasa intelligence, alam ng mga police, alam niyo yan, pinag-aralan niyo yan, alam niyan, kahit NBI, lahat kayo alam niyo yan. The reason why wala siya dun sa database. That is the explanation coming from my expert friend sa PIDEA. Alam niyo this is from the PIDEA view. It's not me. Anong malay ko dyan? Diba? Hindi man ako pulis. Diba? Pero although nangarap akong pulis. Yan, nangarap akong pulis maging sundalo nung ako'y kabataan. Diba? Ito pala ang role ko. Taga-tulis ng mga tiwaling pulis. Ay, nako. Ngayon, mga palangga. Ito pa pala. Dami sinabi. Ito. So ito, ang pangatlong dokumento is this. Ito, hindi nyo pa to alam. Mga kababayan, hindi nyo pa to alam. Right? Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo, gusto kong madala sa korte ito. Challenge nyo, sinakasuhan nyo na ako. Kasi ang kopya ko, this is a screen picture. Kasi ang original, this is a screen picture of original copy. The original copy or the authentic copy ay nandoon sa ating source. Ngayon, ikaray nyo kami lahat sa korte. Marcos Jr. Diba? Tanga na si Pangulong Duterte, inano ka na noong 2022. Tapos sinabihan ka na pa ulit-ulit, bangag. Tapos ako, diba? Ako na lang ang kasuhan nyo kung takot kayo kay Duterte. Diba? Ako na lang ang kasuhan ninyo. Kung takot kayo kay Pangulong Duterte magkaso, although, pagdating sa korte, ilalampaso ko kayo lahat. Okay? Kasi mag-hire ako na mismo mag-hire ng forensic. Hindi si Tulpo. Tangina mo, saan si Tulpo? Diba? Sabi ni Tulpo sa inyo, magpa-hire ako ng forensic expert dito sa mga nananalo sa loto na mga ini-edit-edit ni Mel Robles. Nakita nyo? Nakikita ninyo ang sistema sa Pilipinas. Ako, mag-hire ako ng forensic. You know why? Bakit ko sila tina-challenge? Pag kinasuhan nyo ako, kahit na magbayad ako, mga palangga, babayaran nyo lahat ng danyos, lahat ng aking lawyer's fee pag tinalo ko kayo sa hukuman. You know that, right? Kaya nga, tina-challenge ko sila. Itayo nyo ako sa witness stand. Lasso, Marcos Jr., hawak mo lahat, pati pulboronic money, smuggling money, lahat pera ng bayan kinamtam nyo. I challenge all of you, file a case against Maharlika that this document is fraud. Saksak nyo yan. Kung hindi nyo gagawin yan, I'm waiting for you to file a case within 1 week. 1 week lang ang bigay ko. Pag hindi nyo ginawa na nag-file kayo ng case dito sa Amerika, dito kayo pumunta, wag dyan. Wag kayo dyan mag-file sa Pilipinas. Jutang ginina ninyo. Dahil hawak nyo lang, dito nyo ako filean. Kausapin nyo ang gobyerno ng Amerika. Ayan. Tatang sabi ni Lisa Friend, but I'm giving you 1 week to prove to the Filipino people that this document na kopya ko ay hindi totoo. Kakarayin natin lahat. Challenge ko sa inyo yan. Huwag na 1 week. Anong araw na ngayon? Hanggang Friday. Anong araw na ngayon dyan? Tuesday? 1 week. Tangina, ang bagal-bagal yung sumagot dito sa hanggang Biyernes. Lasso, Lisa, Marcos, filean nyo ako ng kaso dito sa Amerika. Kontakin nyo na yung mga abogado ninyo, mga buwaka ng ina nyo. File a case that Maharlika is spreading fraudulent or fake or spurious whatever, sinasabi niyo that this document is hindi totoo. Hindi lang yung sinungaling yan si Daily Tribune na mag-release ng apology letter. Daily Tribune, I know na tinatakot, sinisinda kayo. But please, sa ngalan ng kapakanan ng inyong mga katauhan, ng inyong bayan, you stand for what is right. Dahil ako kahit sa huling patak ng dugo ko, hindi ko aatrasan ng mga buwaka ng inang to na pinatungan ang ulo ko na gusto nilang gurgurin. Dahil sa pagsasabi ng katotohanan, walang media na nagsasalta. But you, Daily Tribune, I salute you kahit na binura ninyo. Why?
At least naglakas kayo ng loob na iulat ang tama. And hindi dapat paniwalaan ang PDEA sa kanilang mga statement. The only solution, the ultimate debunk from this evil, corrupt, pulboronic government is to pulburon test and file a case against Maharlika na ang hawak ko ay peke. Then kakarayin ko kayo lahat sa korte kahit sa Mars pa tayo magpunta, mga jutang genemis kayo, mga sinungaling. Bakit hindi nyo i-debunk? Bakit hindi nagsalita si Lisa Tanas nung pinlay ko at si Social Secretary Bianca Zubel nung ipinlay natin ang kanilang boses na dalawa kung saan nakipagsabwatan sila dito sa DFA kay Teddy Boy Locsin, sa asawa ni Teddy Boy, kay Manalo, na kung saan nag-intervene, naging mastermind si Lisa para dukutin o i-extract ang mga bata sa Turkey. Bakit hindi nyo sagutin yan? File a case against me also. So, ipoprove natin sa korte kung ang boses ba ni Lisa Satanas at ni Bianca Social Secretary ay AI o boses ng mga mangkukulam katulad nilang mambubudo. Mga yawa kayo, file a case against me. Total, gusto nyo akong gurgurin, magurguran tayo hanggang sa korte. Doon ko kayo gugurgurin. Hanggang Friday lang, Laso. Friday lang, Friday lang, File ka ng case dito sa Amerika. Total, marami kayong pera, may mga kontak kayo dito. File a case now or never. Dahil pag hindi kayo nag-file ng case hanggang Friday, mga sinungaling kayo at mag-move on tayo sa next expose sa smuggling na kinasasangkutan ng kamag-anak ni Lisa Ahas. You know why? Bakit ganito ako, mga palangga? Gusto ko malaman ninyo, buong mundo, buong bayan, na ginagago, binababoy kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga, kahit kapalit ng buhay ko, huling patak ng dugo ko, lalabanan ko tong mga hayop na to dahil no turning back na ang buhay ko. Hindi na ako makabalik doon sa pakyut-kyut kong buhay ng mga nakaraan. But now, I will fight until the last drop of my blood and I will make sure, mga kababayan, na managot itong hayop na ito sa inyong lahat. We the people, ang may karapatan na magsabi o kailan natin tatapusin ang ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Kayo, men and women in uniform, sayang naman po ang inyong pag-aaral, sayang naman ang inyong paghanga ng inyong mga anak na kayo ay inuutusan lang ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na magsinungaling sa Pilipino. Napakasimple. File a case against Maharlika and then the people should know if the documents na pinakita ko ay fraud or fake or AI. Wala pa nga tayo sa part 2. Tingnan nyo, masyado na kayong umiikot ang tumbong nyo, mga hinayupa kayo. Yes, yan na yung original ko. Kalma talaga ako, Palangga. This is me. Okay? Kalma. Kalma. Sabi ni Palangga. Di ba? Huwag nyo ko hinahamon-hamon. Alam ko, mga Palangga, di ba? Okay. May nakuha akong 2 tao, signed affidavit, that I forwarded dito sa authority, na si Lisa, si Robles, si Marcos Jr. ay ipapapatay ako. I have 2 signed affidavits from there in the Philippines. Dahil yan ang utos ni Lisa to hunt me down here. Alamin ang aking lokasyon para ako ay gurgurin. Hindi ako matatakot sa mga ito. Dahil hindi naman tayo lahat, lahat tayo matitegi. But I will make sure, itong mga demonyong ito sa Malacanang, ang maunang mategi sa kanilang posisyon o lahat ng kababuyan para na ginagawa nila sa inyo. Sabi ni Emma Rojas, relax. Ganun talaga, Palangga. You know, if you're emotional, ginagago kayo eh. Daily Tribune, tinakot kayo. Nakita ninyo kung ang Daily Tribune at ang iba, even yung ibang mga channel, ay takot. Sino ang lalapitan ninyo? Sino ang lalapitan ninyo, mga Palangga? Inom nga ako ng tubig, sabi ni Palangga. Ito, Lisa, gusto mo? Dunggol ko to sa'yo eh. Nahayop kayo. Kung fake, challenge siya, sabi ni Maharlika, Laso, narinig naman nila ako eh. Sabi ni Maharlika, kasuhan nyo daw siya. Yes, kasuhan ninyo ako na ito ay fake. Pero you know what? Sabi ko nga, napakadali lang solusyonan ito. Magpagpulburon test kayo. Magpapulburon test si Marcos Jr.
Ulit-ulitin ko, blind polvoron test para once and for all, matapos na ito. At with that, baka murahin pa ako ng mga palangga, ay, loko-loko pala yan si Maharlika, hindi pala yan totoong sinasabi niya, tsaka si Duterte, ganyan-ganyan. Huwag na kami maniwala dyan. O di ba? Ang mga tao, ano sa inyo, maniwala, pero hindi yan mangyayari. Kasi ang naniniwala sa inyo ay ang mga nakikinabang o yung mga kasabwat nyo sa pulboronic o yung mga dugyot o mga mainstream media nyo na sinasalaksakan nyo ang mga kipailabong nila ng payola. Diyan magaling si Lisa. Payola, payola, payola. Nagpapanalo sa loto every other day. 433 winners since 2022, mga hinayupak. Hanggang ngayon, hindi nyo mapanagot. Hindi mapanagot ng Kongreso at Senado dahil sila'y magkakasabwat. Sino ang kawawa? Kayo na tumataya sa loto. Naghiring na lahat. Binakdor si Tulfo. Ano ang gagawin nyo ngayon? Makikinig na lang kay Maharlika? No! Kung pwede lang tamahimik na ako, I want you to do your job, your duty sa inyong inang bayan. Kung gusto nyo, mailigtas pa kayo sa kamay ng mga dedemonyo nang sa ngayon ay gusto kayong ibala dyan sa giyera sa West Philippine Sea. Masira yung computer. No. This is my daily my daily thing, mga palangga. 120/80 ang aking blood pressure. Don't worry about that. But thank you. Let me in. God is with you. I challenge them. Ikaw, Lisa Tanas. Ito po, itong information na ito. Ulitin natin, yung pinaka-importante, the reason why wala po doon sa Pormis. I want to make sure na hindi tayo mukhang syunga dito. Is it Pormis? Yes, okay. Doon sa Pormis, kasi binili ni Lisa Tanas, ni Kuting, ang operation na yan. Binili. That's the word, dyan sa PDEA. Binili na wag ituloy. Kaya walang control number. Alam nyo yan. Then, ang kasama si Terry. At yan po ay permado. Ang alam ng PDEA yan. At, okay, ayan, baka may message na bago yung taga-PDEA. Tignan natin mga hitad. Okay, mga palangga. Ang sabi niya. Okay. Paulit-ulit niya. Kaya po talaga hindi natuloy yan. Walang control number. Kasi nga, binili. Okay? At authentic. Paulit-ulit sinabi. Hindi nga kasi sabi niya, hindi nga kasi ma'am natuloy. Kaya hindi yan naipasok sa coordination. Kaya wala po talaga sa permis yan. Kaya yun ang abangan mo na i-debunk ng PDEA. See? Now, people of the Philippines and of the universe, nasa mga kamay ninyo. Kung maniniwala kayo kay Lazo, sa gobyernong ito, kay Lazo na kung saan tinanggal ang mga PDEA personnel na gumawa ng trabaho, kung saan si Lazo ay tinanggal ang agent o personnel na humuli sa anak ni Remulla, tinanggal nila yan. Tinanggal ni Lazo ang mga taong nagtatrabaho. Maniwala kayo sa isang chief na nagtatanggal ng kanyang mga tao na gumagawa ng trabaho at nanununtok, nanininendak dahil lang sa simpleng traffic dispute na siya ang may kasalanan. O kay Maharlika na walang pera, okay? Walang power. Pagdating sa political power, ngunit nga bells, may power tayo. And the only power I have is my alindog, my heart for you. To tell the truth and nothing but the truth. So help us God. Mga palangga, hindi biro hindi ako natakot sa mga yan. Ang kinabangga ko. Sabi ko nga, bata pa lang ako, lahat ng demonyo, sinapak ko. Diba? Lahat ng demonyo parang, sinapak ko yung mga yan. Kasi galit ako sa inaapi.
Bata pa lang tayo, inaapi na tayo, mga palangga ng ating mga kapitbahay na nagtatrabaho sa custom, mga kapitbahay na may kamag-anak na pulis, inaapit tayo ng mga kamag-anak, mga kapitbahay na may kakonek kay ganito, kay ganyan. Sinisindak tayo, nakakilala ko sa ganito, kakilala ko sa ganyan. Mananatili ba kayo na may sindak, may takot, na hindi kayo dapat magsabi na totoo kasi baka gurgurin kayo? Only one life to live in this world. It's better na maging worth it ang buhay natin dahil baka bukas malaglag ka sa manhole. Baka sa susunod na araw malaglagan ka ng puno ng nyog o malaglagan ka ng buko. Dead. At least, di ba, matsugi man tayo sa mundong ito. Mga kababayan, ay nag-iwan tayo ng marka sa lipunang ito na minsan sa buhay natin lumaban tayo sa pulboronic government, mga kababayan. Yan ang lagi nyong isaisip. Tama na ang pagiging takot natin sa mga jutang dinimis na mga taong nasa gobyerno. Tama na. Kailangan nyo mag-speak up, get up, and stop them. Huwag kayong pumayag na kayo ay ibabala sa nalalapit na rarara. Yun lang po, mga kababayan. This is your fair lady Maharlika. Hanggang sa ulit patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang gobyernong pulboronic. Thank you. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang kabulastugan nga na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smug sa bansang Pilipinas ay ngayon nga ay talagang kinakarma na sila dahil talagang iimbestigahin at kakalad ka rin nga itong si Kuting ng Norte na ito dahil sa mga ebidensya at mga pruweba na hawak ngayon ng batas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.